na inyo po ipagkakaroon sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, pagpalain niyo po ang kabuuan po ng aming gawain. Dalayan din po namin ang mangunguna sa praise and worship. Lord, inyo pong bigyan ng kagalakan ng kanyang puso bilang paglilingkod po sa inyong God. Ganun din po, wisdom, strength, upang sa ganon ay lalo niyo pa pong magamit na isang halimbawa po sa amin na magbibigay po ng kagalakan din na gagamitin po namin sa amin pong pagpupuri sa inyo. Turuan niyo po kami umawi ng buong puso, O God. Ay bibigay po ang aming pong tinig sa inyong Diyos na nakikinig sa amin. Lord, sa po namin pinagkakatiwalaan lahat dahil kayo po ang Diyos namin na gusto namin paglikuran sabay po sa pagkakataon ito. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.
niya. At ating pumuksan dito sa Psalms 23. Psalms 23, lines 1 to 6. Ito po ay salitang pagbasa o responsive reading. Psalms 23, lines 1 to 6. Sa akin po yung line 1, sunod po kayo sa line 2. Line 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Line 2, He maketh me lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Line 4, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Sabay-sabay po tayo. Line 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ating pong sabay-sabay na witin ang ating pagsalali. Hapon po sa bawat isa. Sa pong kagalangan ng Diyos, ako'y mapaglingkod sa inyo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang araw pong ito ay isang napakahalagang bahagi sa buhay ng bawat Kristiyano. Dahil sa araw na ito, ang mundo ay gumugunita sa pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem na nakasakay ng isang asno. Kasama po noon, sumisigaw ang maraming mga tao, sumisigaw na Hosanna. Hosanna in the highest. But significantly for the disciples, ito po ang isang huling linggo na makakapiling na po nila ng ating Panginoon. Kagaya po nung nabasa ng ating pong kapatid kanina sa John chapter 16, verse 14. Verse 18, they said therefore, sabi po, verse 16, a little while and ye shall not see me, and again, a little while and ye shall see me, because I go to the Father. Then said some of his disciples among themselves, what is this that he saith unto us, a little while and ye shall not see me, and again, a little while and ye shall see me, and because I go to the Father. Ito po yung mga pangungusap ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpapaalaala sa mga disciples that in a little while, sa uling sandali, sa kaunti pang sandali, ay hindi na ninyo ako makikita. Nagtataka po maraming mga disipulo at nagsasabi, ano ibig sabihin ng ating Panginoon? Iiwan na ba niya tayo? Hindi naman natin siya makikita. Pero lahat ng ito ay alam natin na magaganap at mangyayari dahil ito po yung nakasulat na ang ating Panginoong Hesus ay kailangan dumaan sa pait at kasakitan ng krus ng Kalbaryo upang iligtas tayo sa ating mga pagkakasala. Upang siya ang umako sa mga kasalanang ating ginawa. Dahil kung sa ating sariling kalagayan, hindi po tayo magiging karapat-dapat sa ating pagpasok sa langit. Minarapat po ng ating Panginoong Jesucristo na siya na po ang mamatay sa krus ng Kalbaryo na walang kasalanan. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 5 verse 21, for he knew no sin, pero naging kasalanan po siya sa bawat isa sa atin.
2 Corinthians 5:21. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Another verse, the Bible says, who for the joy that was set before him, endured the cross. Tiniis po niya ang lahat ng yan dahil mahal po niya tayo. Balikan ko lamang po sa John chapter 14. Bagamat nagpaalam ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo, ang sabi po niya sa verse 26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ito po yung mga pangungusap ng ating Panginoon bilang pasimula sa ating pong talakayan, pagtalakay ng salita ng Diyos. Na bagamat ang ating Panginoong Jesucristo ay wala na po sa ating piling ngayon. Siya po yung nasa piling ng ating Ama. Naroon at ipinaghahanda po niya tayo ng ating matitirhan. Ang wika nga po niya sa John chapter 14, verse 1 to 3, I will go and prepare a place for you. Bagamat iniwan po niya tayo, hindi po niya tayo iniwang nag-iisa. He left His Comforter, ang tagapayo, na siya magtuturo sa akin sa lahat ng bagay. Siya rin po yung tinatawag niyang mapaaaliw. Aaliwin po niya tayo sa ating mga kalumbayan. Bibigyan po niya tayo ng kalakasan ng loob upang pagtagumpayan ang mga pagsubok na dumarating sa bawat isa sa atin. At upang tayo ay magkaroon ng pag-asa, bukas makalawa, makakapiling at makakasama na po natin ang ating Panginoong Diyos. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ngayon po, tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa mga talatang amin pong nabasa. Bagamat ito po isang bahagi sa buhay ng mga apostol at mga disipulo, nung kasama mo pa sila, sila po ay nagtatanong, bakit mo sinabing iiwan mo na sila? Kami sa kasalukuyan ay nakauunawa dahil iniwan po ninyo ang salita ninyo para maunawaan at maintindihan namin. Datapwat, kung minsan ay dumarating pa rin po kami sa mga pagtatanong, bakit nangyayari sa amin ang mga bagay na ito? Bakit sa dami ng mga tao, ako pa ang nilagyan ng ganitong pagsubok at problema? Nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kaliwanagan sa amin pong mga kaisipan. Bagay na iniwan na ninyo sa amin. Bagay na itinuro na po ninyo sa amin. Bagay na nasa sa amin na. Dakilan naming Diyos, tulungan nawa po ninyo ang bawat isa sa aming pong pagtalakay sa inyong pong banal na salita. Maging ang inyong walang kwenta at makasalanan ng kundi patawarin niyo po siya sa lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan upang sa oras pong ito ay maging daluyan po siya ng inyong pagpapala at ang karunungang nagmumula sa langit siya nawang mangyari at maganap sa aming kalagitnaan sa oras pong ito. Mangusap po kayo, Panginoon, at kami po ay makikinig. Ito ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. In Colossians chapter 1, verse 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Ulitin ko po. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Ito po ang pag-asa ng bawat mananampalataya na sa ating mga buhay, hindi po niya tayo iniwang nag-iisa. Kasama pa rin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na siyang naninirahan sa ating pong mga buhay. Sipayan ako. Salamat.
ibahagi ngayong hapon, the seven spirits of God, which is the sevenfold ministry of the Holy Spirit. Meaning, ang banal na Espiritu po ay patuloy na kumikilos, gumagawa sa ating mga buhay. Daman nga lamang, ay hindi po natin ito napapansin. Ang madalas po natin nabibigyan ng pansin sa ating buhay ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Ang gawa ng banal na Espiritu kung minsan ay hindi po natin napapansin. Ang ating pong Panginoong Diyos ay, ang ating pong banal na Espiritu ay Diyos din. Kinikilala po natin na hindi lamang po siya puwersa, hindi lamang po siya parang electricity or a force. He is also God. The key to inner strength and spiritual growth. Ito po ang kanyang ministry. Mag-grow tayo sa ating pong pamumuhay, mag-grow tayo sa ating pong pananampalataya. Ang wika ko po dito, faith is not something to have. It is something to act upon. Hindi naman po magkaroon tayo ng pananampalataya ngayon kung hindi iginagawa natin kita sa ating buhay ang pananampalataya po iyan. In Revelation chapter 3 verse 1, the Bible says, "And unto the angel of the church in Sardis write, These things saith that he that hath the seven spirits of God, and the seven stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest, and art dead." Binigyan po tayo ng clue. Sino po itong seven spirits of God? And sabi po, thou livest and art dead. Another verse, in Revelation chapter 4 verse 5. "And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were seven lamps of fire burning before the throne." Seven lamps burning before the throne, which are the seven spirits of God. Revelation chapter 5 verse 6. "And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb sa kung tupa, as it had been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God, sent forth into all the earth." Maliwanag po sabi ng Biblia, ito po inaihayag sa atin. Pero marami po magtatanong sa atin at tinatanong po, ano yung itong Espiritu ng Diyos na yun? What are the seven spirits of God? In the book of Isaiah, chapter 11, ganito po ang ating mababasa. By the way, the seven spirits of God is like, ito po yung manifestation. Aking po tinignan, what is the difference between a pigeon and a dove? Di po ba? A pigeon, sometimes, sabi ko nung mga tinignan, sometimes it's interchangeable, pwede maging dove. Yun naman po aking nabasa nang dahil dun sa matchmaking and so on and so forth, nagka-produce sila ng mas maliit na maano. Yun naman nabasa ko, yun daw mga pigeon malalaki, mga patitikas, yun daw mga dove maliliit. Pero the Bible would explain itself. Tinignan po lahat ng mga talata, verses that speaks about pigeons and turtle doves. Lahat po yung mga talatang iyon ay tumutukoy sa paghahandog sa Panginoon. They are offerings unto the Lord. And when you see the word dove in the scripture, it's a manifestation of something. Yung dove po na nagpakita sa bautism ng ating Panginoong Jesucristo ay ang banal na Espiritu. And somehow, when the dove symbolizes the Holy Spirit, it also symbolizes a celebration. Di po ba? Nung ikasal kayo. Bakit po kaya merong dove? Di ba? Tinanong na po ba ninyo, bakit merong dove? Yung huli ko pong ikinasal, meron na pong dove, meron pa rin pong butterflies. So, ang gaganda, ang lalaki po ng mga butterfly. Talaga nung buksan po yung envelope, talaga nagliparan yung mga butterfly. Ano po yung significance to? Marahil, yung mga dove, it would symbolize the presence of the Holy Spirit that would bless the marriage. But there is a significance. Meron pong victory, there is a promise and a blessing, purity and completeness.
7 symbolizes holiness and rest. Holiness, because it's God's perfect number, and rest because God rested on the 7th day. Hindi po ibig sabihin na pag napagod ng Diyos, ibig lamang po sabihin kompleto na, natapos na ng Diyos, and there is nothing to do but enjoy His creation on the 7th day. God's promise of life in Christ, God's complete and perfect number. In Isaiah chapter 11 verse 1 and 2, mababasa po natin. In verse 1, "And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of its root. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom," number 2. "Spirit of understanding," 3. "Spirit of counsel," 4. "Spirit of might," 5. "Spirit of knowledge," 6. "And the fear of the Lord." Kung papansinin po ninyo yan po ay nagmamanifest at nakikita at nararanasan na po natin sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Kapag tayo ay namihina sa ating buhay spiritual, who helps you? The Holy Spirit. Paano po? Ipinapaalaala po niya yung mga talata na ating nabasa at one point in time. Minsan nga po, naglalakad lang tayo, meron tayong makikita isang mababasang isang phrase na nandoon sa truck o bumper sticker kaya. Ito yung nagpapaalaala ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. "And shall make him a quick understanding in the fear of the Lord." Mamaya po tatalakayin natin isa-isa ang mga bagay na yan. "He shall not judge after the sight of his eyes." Hindi lamang mo sa panlabas. Naalala ko po, marami na i-share ko na po, nung si Mary Magdalene ay nahuli sa akto ng pangangalo niya at dinala sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi po ng maraming mga tao, itong babae ito'y nahuli namin sa mismong akto ng pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moses, ito pong babae ito'y dapat batuhin hanggang siya mamatay. Hindi po sila pinansin ng ating Panginoon. Inulit ang tanong, nagwika po ang ating Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo. Sino man ang walang pagkakasala, siya ang unang bumatay. Hindi pong binaba yung bato ng mga tao magmula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. At sininag si Anisa dahil sila man ay may pagkakasala. Bakit po ganon ang naging paghatol ng ating Panginoon? Marami na nagpapatotoo na ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya, pero hindi pa rin siya inatulan ng ating Panginoon Diyos. Because He does not judge based on what they see. Ang unigan po ng ating Panginoon ay yung puso ni Maria Magdalena na magagamit ang kanyang patotoo. Bagamat isang babae napakababa ng uri kung tingnan po natin, pero siya po ay minahalaga ng Diyos at nakasama po sa mga pangalan at kasaysayan sa buhay po ng ating Panginoon Jesucristo. Even He did not judge. Una ko pong inisip, hindi siya hinatulan ng ating Panginoon dahil wala siya doon sa aktong nakita niya, sinabi lang sa kanya. So kung sinabi lang sa kanya, hindi pa rin siya hahatol. Pero hindi po. God looks at the heart. "But with righteousness shall He judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth. And He shall smite the earth with the rod of His mouth." That will be at the battle of Armageddon. "And with the breath of His lips shall He slay the wicked. And righteousness shall be the girdle of His loins, and faithfulness the girdle of His reins." Prophetic po yan. But all will be fulfilled in the life of our Lord Jesus Christ. When God created man, the Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Man is a tripartite being. Tatlo pong bahagi ang tao. Siya'y katawan, siya'y kaluluwa, at siya'y espiritu. Sa paanong paraan nabuo ang tatlong ito?
ang Panginoong Diyos daw po ay humugi sa lupa na yan, out of the dust of the ground, at kanyang hiningahan. Yung hininga po ng Diyos is God's Spirit, na siyang hininga niya doon sa nostrils nung inanyuan po niyang lupa, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. 1 Thessalonians chapter 5. And I pray God, your whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Pag namatay po ang tao, ang kanyang katawan ay may iwan sa lupa. Ang kanyang pong espiritu ay babalik sa Diyos. Ecclesiastes chapter 12. And that spirit would return to God who gave it. At ang kaluluwa po, yun ang haharap sa Diyos. Dahil yun po ang nagdesisyon ng mga bagay na panlupa. At doon po siya hahatulan ng ating Panginoong Diyos ayon sa ginawa niya sa kanyang katawan. Bakit ko po binabanggit ang salita ng mga talatang ito? Ang wika po kasi sa Genesis chapter 2 verse 8 and 9, and God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food. The tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Noon pong magkasala si Adan at Eva, kinain po nila yung prutas ng knowledge of good and evil. Sa halamanan po ng Gethsemane, dalawa pong halaman ang nasa gitna. The tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Kumain po si Eva ng tree of knowledge of good and evil at nagkaroon po siya ng kaunawaan sa mga bagay na tama at mali. Minsan po kami ni Pastor Owel 2 Mondays ago ay nagpunta po kami sa Cora. Doon po sa bundok, doon po sa Sapakua. Doon po ay mayroong isang kapilya. Napakaganda ng kapilya. 1 million worth yung kapilya. Pero nandoon sa mga katutubo, hindi na-appreciate. No? Yung po mga upuan ay solid. No? Nakauupo po ng mahigit 100 persons. Pero since December, wala na pong gawain doon. Wala na pong pasto na dumarating. Ang tanong po sa akin ni Pastor Robert, Pastor, sabi po niya sa akin, Pastor, paano ang mga tao nito kung hindi nakarinig ng Ebanghelyo? At sila'y mamamatay sa kanilang kasalanan. Sila may maliligtas. Meron po tayong mababasa sa Romans chapter 2 verse 11 to 16. At bibigyan ko po ng pag-ugnay bakit ko po binubuksan ang mga talatang ito. In verse 11, the Bible says, "For there is no respect of persons with God. For as many as have sinned without law shall also perish without the law. And as many as have sinned in the law shall be judged by the law. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. For when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves, which shew the word of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean, while accusing or else excusing one another. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel." Ano po ang sinasabi ng talata? Sinasabi lamang po na sila na ayon sa batas ay hahatulan ayon sa batas. Ngunit sa kanila na walang batas ay hindi hahatulan ayon sa batas. Bakit po? Because they have complete knowledge
of what is good and what is evil. Nung pong nilikha tayo, hindi po tayo nilikha ayon sa image ng Diyos. Meron po tayong mababasa kung minsan, we are created in the image of God. Technically, hindi po. In the book of Genesis, mababasa po natin in chapter 5, Adam was created in the image of God. However, Seth, yung pong kanyang anak, ay created in the image of Adam. Si Adam lamang po ang created in the image of God. Datapwat tayo were created in the image of Adam. Kasama na po yung kasalanang nagawa nila. Kaya nga po tayo may kasalanan. Sa paanong paraan po tayo hatulan ng Diyos? Sa ating panahon ngayon ayon sa kanyang ebanghelyo. Pero kung hindi po tayo nakarinig ng ebanghelyo, hahatulan po tayo ng Diyos ayon sa pagkaunawa po natin sa bawat tama at sa mali. Ang mga tao sa bundok, meron po silang tinatawag na unwritten law. Hindi po yan nakasulat, pero kanilang sinusunod. Alam din po nila ang huwag kang papatay. Alam din po nila ang huwag kang magnanakaw ng hindi sa iyo. Alam din po nila ang huwag kang kukuha ng mga bagay na hindi sa iyo o nasa iyong kapitbahay. Alam din po nila yan because they have the knowledge of good and evil. And by that, they will be judged by God. Tayo po, hindi na po natin kinakailangan sabihin pa, nasa Biblia ba yan? Ano po ba ang sinasabi ng ating konsyensya? Are we to worship God in spirit or in truth? Or are we to make excuses sa mga kasalanan na ating nagagawa? The Bible is plain, sin is sin. Pero may pasubali po ang Diyos. If you confess your sins unto God, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. God has given us the spirit of knowledge for us to grow thereby, para magpatuloy po tayong lumago sa ating pananampalataya. To have knowledge means to have the ability to distinguish between good and evil. Kahit po bata, kapag ka po yan at sinabi mo, ikaw, naalala ko po yung nung ako po nasa sales pa, nung umuupa po ako sa bahay dito sa Bulacan. Yung pong aking mga BO, yung pong mga sirana, pero pwede pa naman kainin mga candy, ay nandoon lamang po sa terrace. Daan yung mga bata. Napapansin ko, nababawasan yata ako itong mga candy na to. Tapos, minsan may dumaan isang bata. Ato! Ano po? Kumukuha ka ng candy dito, no? Dito? Huwag kang kukuha ng candy, humingi ka. Sa susunod, huwag kang kukuha, humingi ka, ha? Opo. Kapag niya, kumamin siya, Pagkaman sinabi ko, huwag kang kukuha, humingi ka, ha? Opo. Ibig sabihin, inamin niya, kukuha rin talaga siya. Yung batang ngayon, alam niya na mali yung kanyang ginawa, pero magsisinungaling at magsisinungaling siya. Sino po nagturo sa kanya? Yung kanyang sarili, nasa konsensya po yan. Ang bata, huwag naman turuan magsinungaling, magsisinungaling yan. Because he knows what is right and what is wrong. Alam niya pagka sabi siya ng gano'n, mapapalo siya, kaya siya magbibigay ng hindi tama. He knows what is good and evil, and that knowledge is rooted in the Lord, in the Holy Spirit, and will give us the power to choose wisely between good and evil. Tama ba na tumingin sa babae nang may pagnanasa sa iyong puso? Siyempre po hindi. Pero bakit tumitingin tayo? Sino hindi tumitingin? Tingin lang po. Tingin lang daw. Sabi nga po avoid the second look. Kaya pag tinignan po niya, wala nang patig. Dire-diretso na gano'n. Dahil kapag ka pinatid niya, kanyang pagtingin at tinignan niya ulit, kasalanan na. Second look na yun. Hindi po. It gives us the power to choose wisely between good and evil. Wise decision would also lead to life and not death. It would lead to life. Buhay. It would give us the strength. Para makaharap tayo sa Diyos. Alam po nyo kung minsan, kapag tayo may nagawang kasalanan sa Diyos, nahihiya po tayo manalangin. Pakahirap manalangin kasi nahihiya tayo sa Diyos. Pero alam po ninyo, parang magulang lang din po natin yan. Naantay lang po tayo magsabi na, Dad, sorry. Kasala po.
Pero, ang Bible din po nagsasabi, if you regard iniquity in your heart, the Lord will not hear you. Psalms 48. Kung papupundangan mo ang kasalanan sa iyong puso, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Bible study. Ano po dapat gawin? Humingi ng tawad sa Diyos. Para pakinggan tayo sa ating mga hinihingi. Sabi nga po ni pinag-aralan namin kanina, if you abide in the vine, ask anything. No? Humingi ka. At yung mga salita ng Diyos nasa sayo, pinamumuhay mo sa iyong buhay. No, kapag ka naman po, tinanong natin, anong ginihiling mo sa Panginoon? Pastor, house and lot. House and lot? Ilang chapter a day ang binabasa mo? Diba? Kung minsan, meron po yun. Ask anything in my name, and I will give it unto you if you do my commandments. May pasubali po. Because we know what is right and what is wrong. And wise decision would lead to life and not unto death. 2 Peter, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God. Biyaya at kapayapaan. Peace I leave with you, and peace I give unto you. Ibinibigay ko sa inyo ang aking kagalakan, that your joy may be full. John chapter 15. According as His divine power hath given us unto all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him. The question, how well do we know our God? How well do we know our Savior? If we know our Savior good enough to believe in His Word, and by faith, I will please Him, then makikita po natin yung ating paglakad, knowing what is good and evil, will be right in the sight of God. Second is the spirit of wisdom. And unto man He saith, behold the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. What is the difference between knowledge, wisdom, and understanding? Knowledge is, I know this is wrong, I know this is right. Wisdom, hindi ko gagawin yung mali. Understanding, dahil alam ko kasalanan din sa Diyos, kaya ako iiwas. Knowledge, wisdom, and understanding, magkakasama po yan. Bakit pumamahalin ang aking asawa? Dahil yan ang ibinigay ng Diyos na katuwang ko sa aking buhay. Bakit pumamahalin ang aking kapwa? Dahil iniutos ng aking Panginoong Diyos. Eh hindi naman sila kaibig-ibig. Eh kung sila'y inibig ng Diyos, ikaw pa kaya ang hindi iibig sa kanila. Sabi nga po lang sa baba, Pastor, hindi ko lang po kaya ang aking asawa. Hihiwalayan ko na po. Ano po ang aking gagawin? Ituring mo na lang kanyang parang kapitbahay mo. O sige po, tuturing kong parang aking kapitbahay. Tapos sabi ni Pastor, the Bible says, love your neighbor as yourself. Eh Pastor, mahirap. Ituring mong kaaway mo. Sa Bible says, love your enemies. Pastor, kinamumuhian po niya ako. Do good to them that hate you. Wala kang lusot. The Bible is ahead of time. Test sa atin. Alam po niya yan. Wala tayong lulusutan. Why? Because that spirit of knowledge, binigay na po ng Diyos sa atin yan. Wisdom and understanding, nasa sa atin na po yan. Ang problema nga lang po kung minsan, ayaw natin unawain. Gumagawa tayo ng mga pamamaraan, gumagawa tayo ng dahilan para ma-justify natin yung ating mga gusto. Simple lang po. God says it, and I believe it. Then, I will do it. Wala po. Kung tayo naman po yung utusan ng Diyos, hindi naman po mahirap at mahirap sa atin yan. Dahil pagkatapos po natin nakapagbigay kaluguran sa Diyos, nakasunod tayo, pagpapalaan tayo, gagatimpalaan tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. The first operation of the body of Christ, produced by the Spirit of the Lord in us,
is the spirit of wisdom. Pastor, what is the mind of Christ? Can I think of the mind of Christ? Pwede bang maisip ang kaisipan ng Diyos? Pwede po. Nasa Biblia po ba yan? Philippians chapter 4, verse 8 and 9. Buksan po natin. Philippians chapter 4, verse 8 and 9. Verse 7. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Sa pamamagitan po ni Yesu Cristo. Verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true. Una po, hindi po mahirap sabihin ang totoo. Whatsoever things are honest, matapat, walang itinatagong anuman, walang bahid ng kasinungalingan. Whatsoever things are just, matuwid. Whatsoever things are pure, to the pure all things are pure. Whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Sa mga bagay na ito, ang isipin mo. To the pure, all things are pure. When I look at a woman, I look at a sister. Ang tingin ko sa kanya, isang kapatid sa Panginoon. True, kung sinabi ko sa kanya, sister, gumaganda ka ngayon, hindi kita binobola. I'm just saying, Kristiyano ka, may pusila kang puso, kasama mo ang ating Panginoon. Therefore, there is lovely in your person sa iyong pagkatao because you're a Christian. Ang nakikita ko, hindi babae, hindi lalaki, kapatid sa ating Panginoon. And I can see Christ in every one of you. Kung nakikita ko ang bawat Kristo sa bawat isa sa atin, mumurahin ko ba siya? Kung nakikita ko ang kapatid ko kay Kristo sa kanyang pagkatao, si Kristo sa kanyang pagkatao, magsisinungaling ba ako sa kanya? Hindi po. Ang nakikita ko sa kanya ay parang mabuti lamang because that is the mind of Christ. The Bible says, if there be any virtue, kung meron mang kagalingan, kung meron mang kapurihan, if there be any praise, think on these things. Ito naman. At kapag nagagawa natin, sa tuwing nakikita natin ang ating kapatid, hindi tayo nakakakita ng kapintasan, hindi tayo nakakakita ng pagkainit sa kanya, hindi tayo nakakakita ng parang pwede ba yung katana nito? Hindi po. Nakikita natin sa kanya ay isang Kristo na nasa kanyang buhay. May mamahalin ko siya kagaya ng pagmamahal ko sa aking Panginoon sa Kristo. Kung ang aking asawa ay isang Kristiyano, mamahalin ko ba siya? Siyempre. Dahil nasa kanya ang pagkatao ni Kristo, kaya ko po siya mamahalin. Hindi ko siya iitsapwera sa aking buhay dahil siya'y bahagi ng aking katawan, ng aking mga anak, mga kapatid. And eventually, all of this would lead to the Spirit of Christ na iniwan po niya sa atin. The Spirit of God na merong understanding, merong knowledge, and merong wisdom. In Hebrews chapter 8 verse 10, the Bible says that God inscribes and engraves His words in our heart. David says, Thy word have I hid in my heart that I may not sin against Thee. Ang salita mo na aking itinapos sa aking puso upang huwag akong magkasala sa iyo. Kung tayo po ay babad sa salita ng Diyos, kung ang salita ng Diyos ay patuloy natin pinag-aaralan at binabasa, iyan po ay patuloy na nagbibigay ng paglilinis sa ating pagkatao dahil nakikita nila yung mga mali at hindi tama ay ating iniiwasan na. Bagay na nakikita na lamang po nila ay yung mga taong mabubuti at tama dahil sinisikap natin maging dapat ayon sa sinasabi po ng salita ng Diyos. God's wisdom is a supernatural intelligence, His secret knowledge. Wisdom is like a hidden mystery that can only be revealed by God's Spirit. Isa pong kaibigan, missionary, sabi po niya si Pastor Ronnie Powell, if you would not believe the Bible, God would turn off the light in your understanding.
Kapag ka hindi mo pinaniwalaan ang Biblia, ayon sa kanyang sinabi, papatayin ng Diyos ang bombilya o yung ilaw ng iyong kaunawaan. At kahit anong gawin mo, hindi mo nauunawaan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Why? Because sa iyong sarili pa lamang, hindi mo na pinaniwalaan ang sinasabi ng Scripture. Para kung gumagawa ka ng pasubali, paano kaya kung ganito naman? Paano kaya kung ganito? Hindi mo pinaniniwalaan ang Diyos, papatayin po niya yung kaunawaan mo sa mga salitang yan. Why? Because the Spirit of God will teach you all things. And if you would not believe His Word, saan ka pa maniniwala? If you would not believe the Spirit of God, another spirit would speak to you, and that will be the spirit of this world. Ang devil. Nasasabihin niya, huwag mo na magbasa ng Biblia. Huwag ka na hindi mo maintindihan yan. Huwag ka na mag-attend. Kasi, alam mo naman, mga ipokrito lang ng mga nagpupunta sa church. Ano, mga ipokrito ng mga yan. Kumari pa, sister. Pagkatapos, hindi ka may mangungutang kayo, hindi ka pa uutangin. Kaya mga plastic yung mga yun. That the Satan will tell you that. Tanong, kung kayo po ay perfect, kung kayo po ay sakdal, kung kayo po ay walang kasalanan, this church has no room for you. Dahil ang mga pumupunta lamang po dito ay paong mga makasalanan kagaya ko na nangangailangan ng habag ng Diyos. Nangangailangan ng tulong ng Diyos dahil hindi po natin kayang ituwid ang anumang pagkukulang at kasalanan ating patuloy na nagagawa. Kailangan po natin ang pagpapayo ng salita ng Diyos upang tayo po ay matuwid sa tamang landas ng pananampalataya. Who would tell you otherwise if it's not from the Scripture? Who would tell us otherwise if there is no preacher who would tell us? Ang mundo po. Paglabas lamang po natin dyan, nandiyan na yung mga tukso at pagsubok. Di ba? Nandiyan na po. No? May makakasalubong pa, ikli-ikli ng damit. No? Marami pong tukso. Kaya nga po, hindi tayo magiging makapit sa pananampalataya sa Diyos. Baka po tayo mahirati sa mga bagay sa lipunan ito. Moving on. God's wisdom was definitely is not the wisdom of this world because it can't be bought. Hindi po kayang bilhin. Yun po'y binigay ng Diyos. Kusang loob, libre, walang bayad. No? It cannot be studied for or earned. Hindi pwedeng doctorate degree. Ay, aming pastor ay doktor. Anong doktor? You know doktor? The PhD? DVD? These are office. Ako mga po kumisang tinatawag po pastor, pero mas maganda po Brother Romar na lang. Kasi po napakalaking responsibilidad ng office na pagkapastor. Alam po ninyo bakit? Kami po ang bibigay ng higit na pagsusulit isa sa inyo. Sa mga bagay na tinuturo po namin. Kapag kami nagkamali at hindi namin itinuro yung tamang aral ng Biblia at itinuro po namin ay ang aming mga pansariling pangunawa at salita ng aming mga sarili, kami po yung bibigay sulit sa Diyos. Kung kayo po ay natisod sa pangangaral ng salita ng Diyos, ako po yung bibigay sulit sa ating Panginoon Diyos. Bilang mga mananampalataya, there are many highly intelligent men who have exhaustive knowledge of the world's wisdom but are completely ignorant of God's wisdom. Maraming matatalinong tao. But when it comes to that personal relationship with God, ano yun? Hindi ko alam yun. Whether we realize it or not, God's Word, His wisdom, must be our sustenance, our nourishment, our food, our life's bread. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. The Bible is God's breath. Yan po, isinulat na po sa atin. Nandito yan. No? Sabi na po ng iba, bay, gawa lang ng tao yan. Sigurado ka. Eh, ba't nababasa ko? Salamat ka, hindi sinulat ng manok yan dahil hindi mo maintindihan.
Iniwan ng hapon ng Diyos sa atin ang kanyang salita upang ating unawain. If the Bible makes sense, seek no other sense. If the Bible plainly says His Word is true, seek no other sense. Dahil baka mawala lang po tayo at mahiwalay po tayo sa tamang landas. The spirit of wisdom, the DNA of a man. Alam po ba ninyo that God's DNA ay iniwan po niya sa bawat isa sa atin? If the Spirit of God is in us, Christ is in us, the hope of glory, yung pong kanyang mamanahin ay mamanahin po natin. Yung tatanggapin natin, Panginoong Kristo, tatanggapin na po natin. Tawag sa kanya the Son of God, we are also called the Son of God. We are co-heirs with our Lord Jesus Christ. The foundation or building blocks of man is His Word. Naintindihan po natin ang kaisipan ng Diyos through His Word. His Spirit is in us. Naninirahan po ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Siya po ang nagtuturo sa atin sa lahat ng mga katotohanan. Only as we allow the Word of God to go down into our innermost parts and begin to change and transform our lives, we will ever truly experience what Scripture means when it says, the words were found and I did eat them. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. In simple explanation, the Holy Spirit, through His Word, directs our spirit. Paano po tayo na born again? It is through His Word. In Hebrews chapter 4, verse 12, the Bible says, but the Word of God is quick and powerful, piercing even unto the dividing asunder of soul and spirit. Sa pagitan po niya, ang salita ng Diyos ay pumapasok. Naunawaan natin, bagamat ang ating espiritu nang dahil sa kasalanan ay patay, pag narinig po natin ang mensahe ng Diyos ng pagliligtas, siya po ang salita ng Diyos ay papasok sa pagitan ng espiritu at kaluluwa at bubuhayin tayo. At pag binuhay po tayo magbibigay ng pagdedesisyon. We would decide, yes, I would follow God. Yes, I would accept Him as my Savior. Yes, I would believe in His Word. At that moment, through His Word, tayo po'y bubuhayin niya muli at magpapatuloy na po ang buhay ng salita ng Diyos sa ating mga puso. When I became born again, May 14, 1984, at 2 o'clock in the afternoon, pagkatapos po ng service, umuwi po ako. Ang unang-unang pong hinanap ay yung sa Biblia, New Testament, Good News for Modern Man. Yung po aking Bible noon. Very maliit lamang po doon. At simulan ko pong basahin ang Book of Matthew. At hindi ko po na malayan, alas 2 na ng madaling araw, nagbabasa ko po. Bakit po? Uhaw na uhaw ang aking kaluluwa sa mga salita ng Diyos. Kaya po pigagawa nito. Kaya po pinili. Basta na lamang po lumabas sa aking sarili na nagbabasa ako hanggang sa naunawaan ko unti-unti ang salita ng Diyos. Why? Because when the Word of God entered into my life and into my spirit, I was born again through His Word. At ako po'y nakaunawa ng Kanyang salita. Ganon din po ang ginagawa niya sa atin. When the Holy Spirit speaks to us through His Word, to any preacher, tayo po ay nakakaunawa. Yung ating kaluluwa ngayon would choose what to think. Tama ba o hindi? Gagawa ba ako o hindi? Yung ating body would just the information database, doon lang inilalagay yan. Pero yung RAM, yun po nagbibigay ng access memory doon sa ating mga sarili. The Spirit of God illuminates our hearts and gives us understanding of His wisdom. In other words, He turns on the light for us. Binibigyan niya tayo ng kaunawaan sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Naunawaan natin ngayon. Ganyan pala ang gusto ng Diyos sa aking buhay. It turns on the light. Kaya nga po kapag nakakarinig tayo ng mensahe ng Diyos, bakit ba ako galak na galak? Pero kung minsan, hindi ko na maulit yung aking narinig. Pero galak na galak ako. Bakit? Kasi po, yung salita na ating narinig ay nagbigay ng kagalakan
laman sa ating espiritu. And that spirit communicates with the Spirit of God. Kaya nga po, man shall not live by bread alone, hindi lamang sa physical, but by every word that proceeded out of the mouth of God. And that is through His word. Nasa sa atin na po yan. Minsan nga lamang, hindi po natin ipinapractice, hindi lamang po natin ine-exercise. Why? Because of so many reasons. Pagod na ako. Ang dami ko kasi ginawa. Set a day, set a time. Fellowship, and in devotion, intimacy, intimate time and moment with our Lord, ating pong Panginoon Diyos. Dahil ang kakausapin natin ay ating Panginoon Diyos. Naalala ko po si Brother Norman, sabi po niya last week, kung po ba tayo ay pupunta sa opisina ng isang mataas na pinuno ng gobyerno. Halimbawa, secretary, undersecretary, hindi po ba isusot natin yung the best na ating damit? And with proper gesture, with proper, diba? Bawat pagsasalita natin, ibibigay natin yung magandang pangungusap, piling-piling. Dahil yung kaharap natin, isa man of authority. Paano pa kaya po ang Diyos? Who is the King of Kings and the Lord of Lords. And He says unto you, mahal kita. I love you, that I would die on the cross for you. What a great privilege. Pero kung minsan, hindi po natin napapansin. Minsan hindi natin binibigyan ng pansin sa ating mga pamumuhay. Psalm 119 verse 27, make me to understand the way of thy precepts, so I shall talk of thy wondrous works. Alam po niyo kung minsan, maganda, napapaganda yung ating mga testimony because of testings. Kapag ako may isang kapatid na dumadaan sa mga mabigat na pagsubok, nasasabi ko po sa aming sarili, pinagaganda ng Panginoon ang kanyang patotoo. Ano yung kanyang ipapatotoo? Kung paano siya tutulungan ng Diyos, kung paano siya kakalinganin ng Diyos, kung paano niya itatawid siya, paano siya itatawid ng Diyos dun sa mga pagsubok na yun. Huwag po natin hilingin sa Diyos, Lord, huwag mo po sana akong dumaan sa mga pagsubok na ito. Huwag po sana akong dumaan sa ganitong mga mabibigat na pagsubok. Hindi po. Sabi po sa 1 Corinthians 10:13, hindi po niya tayo bibigyan ng pagsubok na makahihigit sa ating makakayanan. At kung tayo man ay dumaan sa ganitong mga pagsubok, bibigyan niya tayo ng pamamaraan para malampasan natin yung mga pagsubok na yan. Ang atin pong idalangin, Lord, kung ako man ay dadaan at dumadaan sa mga pagsubok, tulungan po ninyo ako na malampasan ko ito, nakasama kayo. Importante po yun. Kasi kung minsan sinusolve natin ang problema, sinasarili na po natin yung solusyon sa mga problema na yan. Pero hindi po, isama po natin ang Diyos. Dahil binigyan po niya tayo ng espiritu ng kaunawaan. Binigyan po niya tayo ng espiritu ng understanding. Bigyan naman po natin siya ng tamang pagkilala na sa lahat ng mga pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay, ang Diyos po ang nagbibigay ng kasagutan. Remember footprints in the sand? In times of trials and great tribulations, I only see one set of footprints. Nung nagreklamo po yung babae, yung bata, sabi niya, why is it in times of troubles, I only see one set of footprints? And the Lord said, it was in those times that I carried you. It's not your footprints. You are being carried by me. Sama po natin ng Diyos. Hindi niya tayo iniiwan. Kung minsan nga lang po nakasabi natin, ay, salamat kayo, pinumilampas ko kayo pagsubo kayo ni. Pero may pasalamatan tayo. Kinilala ba natin na siya yung nagtawid sa atin sa mga pagsubok na yan? When Moses crossed the Red Sea, sino po nagtabi ng mga tubig? It's God. Nangangailangan po sila ng mga tubig. Yung Diyos ang nagbibigay sa kanila lahat ng kanilang pangangailangan. True wisdom is a house builder, and by understanding it is established. But by knowledge shall all the chambers be filled. We know whether a righteous
righteous man be sent from God, or whether a prophet be sent to us from God, carrying an enlightened message from heaven. Alam ko ninyo yung sa great opportunity to counsel, magbigay ng kaunawaan sa mga talatang ito. Why? Because bago pa po ibinigay ng Diyos sa inyo, binigay na po sa inyo. And sometimes, as I speak, I do not understand what I'm saying. Pero alam ko lang na iintindihan ninyo ang aking sinasabi. Because the Spirit of the Lord is working in your lives. At siya pong nagbibigay ng kaunawaan sa lahat ng mga bagay na ating pong pinag-aaralan. It's counsel, yung pong pagpapayo. He's a great counselor. Siya po yung tagapayo sa ating pong mga buhay. Sometimes, all we need is to read His Word. At dahil yan po ang mensahe ng ating Panginoong Diyos. Tayo po mismo kung minsan nakapagbibigay ng payo, saan galing yun? Dito sa Espiritu ng Diyos na nagtuturo din naman sa bawat isa sa atin. And that is one of the seven spirits of God, Spirit of counsel. Great in counsel and mighty in works, whose eyes are open unto all the ways of the sons of men, to give everyone according to his ways and according to the fruits of his doing. Ayon sa ating mga gawa, binibigyan tayo ng kaunawaan ng Diyos. If you are an agriculturist, God will give you that knowledge patungkol sa mga bagay na yan. Kung ano man po yung ating napag-aralan, doon po tayo makapagbibigay ng payo. The Spirit of counsel determines the appropriate action and advises and guides the purposes and purposes the solution. The greatest visible evidence of the fear of God, next would be the fear of the Lord, is obedience to God. Samuel says, to obey is better than sacrifice. Bakit po niya sinabi yun? At one point in time, si Saul po ay lalaban sa mga kalaban po niya. Pero bago po sila lumaban, kinakailangan po muna nila maghandog sa ating Panginoong Diyos. But at this point in time, si Samuel ay na-delay ng ilang araw. Ang sabi po ni Saul, as bilang hari, akin na ihain. No? Ihain ko na, i-offer na natin. Pinakailangan po niya yung hindi niya trabaho. Nung dumating po si Samuel, ang sabi ng Diyos sa kanya. Dumating po si Samuel, ang sabi ni Samuel kay Saul. Ang sabi po niya, bakit mo ginawa yan? To obey is better than sacrifice. Ang sumunod ka na lamang ay higit na mabuti kaysa gawin mo isang bagay na hindi naman ipinagagawa ng Diyos sa iyo. The fear of the Lord is obedience to God. It is the fear like a child's fear of offending his father rather than the fear of punishment. Yung takot na yun ay yung takot na mabigyan ko ng sama ng loob ang aking mga magulang. Yun ang aking kinatatakutan. Yung makita ko sa mukha ng aking mga magulang, yung disappointment, discouragement because of the sin that I have done. Yung paano, madali-dali yun eh. Pagka napalo ka, masakit, pero maya wala nang sakit. Pero yung nabigyan mo ng sama ng loob ang iyong mga magulang, lalo tigit ang ating Panginoong Diyos. That is what we call the fear of the Lord. Why? Because God is so good to us. Napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. The goodness of the Lord leadeth thee to repentance. Ang kabutihan ng Diyos ang magdadala sa atin para magsisi tayo sa ating mga nagawang pagkakasala. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of the Lord. Ano po ang hinihiling lang ng Diyos sa bawat isa sa atin? Para magkaroon tayo ng malaking takot sa Diyos, consecration, paghahandog ng ating sarili sa Kanya, kabanalan, at paghiwalay sa kasalanan, paglayo sa kasalanan. The fear of the Lord is clean,
enduring forever. Amen, brother. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. It's a scripture song. Kung gusto po nyo i-memorize it, sing it. Just like Isaiah. Pwede po natin awitin. Sabi po ng salita ng Diyos, the fear of the Lord is clean. Ang pagkatakot sa Diyos ay malinis. The enduring forever. The judgments of the Lord are true, and they are righteous altogether. They are more to be desired than gold. They are sweeter than honey and the honeycomb. Noong po mga unang panahon, wala pa naman pong sugar. Ang kanila pong matamis ay honey. Kaya nga po, napakasarap pagka mayroong pulot. It's not sugar, it's honey, it's sweet. Na parang pong dates. Wala naman po sugar ang dates, it's just sweet. Ganyan po ang pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. And in keeping them, naalis ko lamang po, and in keeping them, there is great reward. If we keep God's judgment, and keep God's law, there is great reward. Spirit of might. This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. When David fought with Goliath, it's not by might, but it's by the Spirit of God. When Samson was restored in his faith in God, his strength was restored because he asked of it again. Bagamat siya nagkasala, hiniling muli ni Samson, Lord, just this once, ibalik mo yung aking kalakas. Ibalik mo yung lakas ko. At si Samson, sabi nga po sa salita ng Diyos, ay higit na maraming pinatay ng mga Palestino kaysa doon sa siyang nabubuhay. It's not by might, nor by power, but by my Spirit, said the Lord. That He will grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man, the spiritual man, yung tayo. Yung nakangingiti pa tayo sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga hindi natin naiintindihan mga bagay, we still believe and have faith in God. It is by His Spirit. At hindi na po sa atin yan. We just need to exercise and realize that we have that Spirit, that connection with God, na magbibigay sa atin ng kalakasan. We can do great things. In John chapter 12, in John chapter verse 14, sabi po, greater things than this shall ye do if ye do my commandments. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples, higit pa sa mga bagay na ginawa ko, gagawin ninyo. Kung susunod lamang kayo, gagawin ninyo ang aking mga pinag-uutos. And that is our Lord Jesus Christ. Higit sa kanyang ginawa, gagawin natin. Not by might, or by power, but by the Spirit of God. Diyan po tayo magwawakas. At mga kapatid, as a challenge each and every one of us, bilang mga mananampalataya, the Holy Spirit is willing and able to help us in all of our needs. Sa lahat po ng ating mga pagkakasala, andiyan po siya para magpatawad sa atin. Kung tayo po'y nagkukulang, naantay lang po niya na lumapit tayo sa Kanya. At tayo po'y Kanyang i-restore. More than anybody else, God understands who we are. God understands what we feel. God understands what we are going through. Sino po ba ang pupuntahan natin? Hindi yung ating kapitbahay, hindi yung ating best friend. Lapitan po natin ang ating Panginoon Diyos. Tayo pinanalangin. O dakila namin Ama, maraming salamat po sa mga salita mo aming narinig ngayong hapon. At patuloy po kami nagtitiwala na patuloy kayong mangunusap sa amin. Patuloy kayong magbibigay ng kaunawaan sa mga mensahe na aming narinig. Lord, continue to strengthen our resolve to continue to have faith in you. In spite
of things that we do not understand. But nevertheless, we know that your Spirit is in us and would help us to understand these things, Lord. Dalangin po namin na bigyan mo kami ng ngiti sa aming mga labi sa kabila ng mga pagsubok. Hope in times of discouragement. Because in all of these things, kayo lamang po ang dapat maluwalhan. Thank you, Lord, for the tribulations. Thank you, Lord, for the testings and trials na dinadaanan natin ngayon. Lord, thank you for this journey. Marirealize namin na ikaw lang pala ang makatutulong sa amin sa lahat ng mga bagay na ito. Maiwan nawa, Panginoon, ang mga salita mo sa aming mga puso. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, bago tayo pumunta sa ating mga announcement po. Salamat po at nandito po ang aking kapatid, si Jennifer Sabile. Sino ba si Jennifer Sabile? Thank you, sister. Announcement po, Friday, meron po ditong Bible study. Prayer meeting po during Friday. And then Sunday po, we are inviting you to come early. Meron pong Sunday school. Ginagawa po tuwing sa oras po na starting 2:45 in the afternoon ng Sunday, and then matapos po ng 3:45. Wala pong bayad yun. Instead, malaki pong benefits pakinabang yun, lalo na sa ating spiritual. And siyempre, hindi naman po biro-biro yung ating mga speaker. Sila man of God. Sila tinawag ng Diyos para maglingkod at mag-share ng kanyang mga salita. At meron pa po, salamat po kay Richie. Yes, Richie. Kay Sally. Janica. And then kay Ravel. Salamat sa inyong pagpunta dito. Alam namin na hindi ito aksidente, kundi ito ay call ng God sa inyo na meron siyang nais na ipakita yung mga katotohanan tungkol sa Diyos, lalo na sa ating pong kaugnayan sa Kanya, maging sa ating pong pananampalataya. Kaya welcome po sa inyong lahat na dumating ngayon. Maraming salamat. And we are glad to see you again this coming Sunday. Again, yung ating Sunday school, 2:45 during Sunday, and then it will end at 3:45. No, marami po kayong matutuhan at mabibless po kayo, I'm sure. Kaya maraming salamat dahil tunay po na ang God ay napakabuti. Tayo na po ay pumunta sa ating pong offering. Tayo po ang lahat tumayo para ipagdasal po muna yung ating mga offering. Tayo po yung muko at tayo po ay manalangin. Ama, salamat sa inyo, sa inyong lingkod na ginamit sa oras po ito. Salamat, Father God, sa inyong mga salita na puro at katotohanan. Salamat po, O God, sa mga bagong kapatid na dinala mo po dito upang makita yung katotohanan na ito. Ito po ay may experience din nila ang iyong kadakilahan, O God, sa kanilang mga buhay. Salamat po sa iyo, Diyos,
sa lahat ng mga kapatid na nandito po ngayon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya, pagpapala na binibigay niyo po sa amin at ipinagkakatiwala. Lord, sa pagkakataon ito ay napakalaking hamon sa bawat isa ang magbigay po sa inyo para sa inyong kalwalatian. Ipagpalain niyo po agad ang bawat kapatid. Ganon din po, dalangin po namin ang wisdom sa bawat kapatid na umawak nito, na ito po'y magamit din sa inyong kalwalatian. Salamat po ng marami. In Jesus' name we pray. Amen. And now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen. Good evening po, and God bless us all.